hindi ako swapang. Sa konsepto, sa ideya, sa trabaho, sa pagkatao, sa pera. Ang diferensya ko sa ibang bagay. Sa ibang bagay. Marami rin akong kahinaan, marami rin akong mga pagkukulang sa kapwa at sa aking sarili. Pero hindi dito sa aspeto na ito. Ano kayo? Madami din. Madami din. Gaano ka na kayaman, Tito Boy? I have enough. I have enough. I am content. Handa akong alagaan ng nanay ko, may pambayad ako sa ospital, na paghandaan ko ito. Dahil wala naman akong lifestyle. Sabi nga ni Susie Orman, is that the right name? Susie Orman? Susie. The financial analyst, Susie Orman. Well, may isang nagsabi na, what's her name? The financial analyst, Susie Orman, Hugel. Susie Orman. Susie, the financial, she said, live below your means. Live below your means. Meaning, kung ang, kasi, ang kasabihan kasi is live within your means. Diba? Parang, live below your means. Kung halimbawa ang kita mo ay 10 piso, dapat ang gastos mo 3-4 lang. ikaw, Ganun ako. kung kumikita ka ng 10 piso, 4 na piso lang kita. Halimbawa kung meron kang 100,000, swinerte ka, ang lifestyle mo, ang buhay mo, hindi dapat 199,000. Hindi upos. Kasi that's within your means. Dapat meron kang allowances, meron kang elbow room to be able to move around, di ba? So kung halimbawa 50,000 ang gastos mo, meron kang maisi-save na 20 to 30,000, may 20 kang, di ba? Kung 10 piso, 5 piso, 3 piso savings, 2 pesos, bili mo ng fish balls, di ba? Parang gano'n, hindi yung sagad. Ang kinita ko ay 10 piso, sagad din 10 piso ang gastos. Because that's still living within your means. You have to live below your means. And you have to enjoy saving. Yes. It cannot be a punishment, di ba? Yung parang, it cannot be di ba? Yung parang ang bigat-bigat. Naiintindihan kaya ni Huwon? Oo naman. Naiintindihan niya na dapat nag-i-enjoy ka mag-save. Na, di ba? Hindi yung, isi-save ko ito. Hindi. Pero boy, maliit lang sinusweldo ng ni Juan. Sabihin, i-assess mo, i-review mo. Kailangan pinag-iisipan na parang, boy, paano naman kulang pa nga ang aming kinikita sa pagkain namin. So, i-review mo talaga yon. Paano ba tayo magkakatulungan? Ilan ba ang anak mo? Kung ngayon, pandesal, paano ba tayo para bukas, para may, it's really home economics, ika nga. May pamamaraan. I'm talking about situation na may mga solusyon pa. Pero may mga pagkakataon naman talaga na wala ka talagang pagkakataon. Yan ay wala akong kasagutan. Kuya Boy, your thoughts lang kasi sa inyo unang lumabas si Vong, ikaw unang nag-interview sa kanya. Tapos, nung pumasok na si Attorney Fortune bilang spokesperson nila Cedric and Denise, parang inaakusahan ang ABS-CBN parang down na parang gusto talagang durugin sa Denise and Cedric at palabasing si Vong ang dehado at biktima. Hindi, you can even be more specific. I read that blog ba? Yes, Facebook Archie, post. BS, napamura siya nung napanood niya ang Buzz ng Bayan. I think referring to that portion where there was a doctor, psychologist, na nag-interpret doon sa behavior, mga actions nung mga parties involved in this controversy. You know my comment? I respect him. My comment is I respect him. He's doing a great job. He's a spokesperson. It is incumbent upon him to defend his client, premised around his belief that they are innocent. I totally respect that.